Meron palang pinag-uusapan ngayon sa Kongreso, sa Committee on Public Order and Safety, tungkol sa paglilimita ng firearms na nagiging pagmamay-ari ng pribadong sektor. So may panukalang kontrolin yan, may panukala na higpitan yan. Pero yung pong mga mahilig sa baril at involved sa mga shooting or shooter, ibig sabihin shooter, okay? Nagsushooting, bilang mga shooter at yan ay kanilang sports, ay apektado na pala. Kaya ako mismo, di ko rin maintindihan kung ano ang tamaganda dito. Kasi ang paniwala ko, pagka merong LTAP, meron kang binigyan ka ng authority na magkaroon ng baril para magkaroon ng lisensya, tapos magkaroon ka pa ng PTC, kailangan niya ng bayan. Pero dapat may limit kasi dun sa batas parang pwedeng 1, 2, 15 hanggang 20 baril. Yun ang gustong amyendahan. Gustong baguhin yung kasalukuyang batas na nagmemay-ari ang pribadong sektor ng mga baril. Ngayon nga, pinayagan na rin na mayroong long firearms Pero, tumututol dito yung mga gun owners at yung mga involved at may hilig talaga sa pagiging shooter. Ang isa pala dito na aktibo sa organization, parang nationwide pa yata sila, si Efren Reyes. Kilala niyo si Efren Reyes? Aktor yan. Artista na yung araw yan. Ngayon artista pa rin, pero siyempre, naglaylo na. Pakinggan nyo yung kanyang paliwanag, pero ang matindi, kinontra ni retired General Congressman Attorney Romeo Acop, dating pulis ito Hindi kasi si Acop kontento sa marami mga baril na nai-issue kahit may lisensya sa mga pribadong sektor. Pakinggan nyo itong palitan ng kailang paliwanag. Efren Reyes Jr. o Efren Reyes na aktor at Congressman Acop. I'm being the Vice President external of Efren Reyes yan the position right now is I agree with mostly of all their resentments and with regards to the mga bills na they're trying to pass, and the position right now for PSMOC is with the shooters. Ever since the enactment of the RA 10591, we have been disenfranchised. Nawala na po ang karapatan ng mga shooters with regards to permit to transport. Before, we were enjoying permit to transport na mga 6 months, even yung iba nga mga binibigyan pa ng 1 year na permit to transport to all firing ranges in the Philippines, including practices and competitions. Ngayon, we are merely limited to 5 days for every competition. Wala pang hindi pakinggan po natin yung sagutan ng dalawa. Kailangan pang kumuha ng permit to transport ulit. Masyadong nalilimitahan yung galaw ng mga shooters natin. Well, in fact, our shooters also represent the Philippines in world competitions. Yun. While limiting our practices and competitions, nahihirapan tayo sumali. But in fact, lately, we have been champions in a world shoot. Mr. Topacio, saan yun? 1, 2, 3, sila ang tatlong pan-Pilipinas lahat ang nanalo. Australasia ba? We are one of the best shooters in the world. Magagaling pala Pilipino, shooter pala. Shooters, baka bumaba tayo sa standing natin. Yun lang po ang request ng PSMOC for this time. Mr. Reyes, I would like to disagree with you. Ayan na. Wala pa naman itong mga batas na ito nung nanalo ng 1, 2, 3, di po ba? Wala pa naman It's the present law kung bakit nanalo yung ating mga competitors na sinasabi mo. Why would you say na hindi naman nanalo kung ipapasa natin itong mga bills na ito? Nalilimitahan po yung ibang mga shooters sa atin. Nalilimitahan nun, nanalo na nga sila Ikaw na mismo ang nagsabi. Opo, yung iba po, meron kayo So, ibig mo sabihin, kailangan natin luwagan. Luwagan lang po natin. Bakit po?
Dahil nilimitahan po yung mga competitors natin. It's limited by law. Bakit po natin luluwagan? What is your logic behind that? Kasi I cannot concur with your statement as a lawmaker. Because yung iba po, binibigyan lang po ng permit to carry na with 500 rounds. Nanalo na nga sila with that eh. Yes, sir. Why do you have to loosen the law? For you to win again? Or to maintain. Maintain lang po natin. Siguro yan. That's why I do not lagyan lang agree po with your natin. point, Mr. Reyes. So, kinukontra Kasi nga ni po, Congressman Akop. yung mga nakaraang mga chief PNP po, I'm not mentioning na, napunta po sa chief PNP ang pagbibigay ng permit to carry sa mga sport shooters wherein we do not carry, we merely transport the firearms. Hindi. Ang point ko, Alam mo, alam po ninyo mga kaibigan na itong isyong ito parang hindi gaanong pamilyar kasi gun o baril ang pinag-uusapan. Pero alam nyo, dahil ang mga Pilipino ay sumasali nga sa international competition, so kailangan nagpa-practice. Ay kung may limit ng mga paggamit ng baril, pag-transfer ng mga baril kasi nga pinagbabawal, may higpit sa batas, ay naapektuhan. Yun ang sinasabi ni Mr. Efren Reyes, yung artista, yung aktor. Pero ang sinasabi naman ni Congressman Akop, ay nanalo na tayo kahit na may batas na ganyan. Bakit babaguhin pa? O bakit magiging problema pa ninyo? So meron debate sa pagitan po ng mga gun owners at ni Congressman Akop at may mga panukalang batas tungkol sa paghihigpit ng pag-i-issue ng mga baril sa mga sibilyan. Kasi nga po parang, alam mo si Akop ay dating police, retired general yan. Ayaw niya ng mahaba yung hearing na yan. Sinasabi niya, bakit yung mga sibilyan ay nakakaroon ng 20 baril? Bakit kailangan ganun karami? Pwede namang isa, dalawa lang. Alam niyo, merong yung kasing may mga pera, parang ginawang collection yung baril. Parang kotse. Pag marami kang pambili ng kotse, di ba bili ka na bili ng kotse? Old model o brand new, di ba? Pag marami ka rin pera, bili ka na bili ng bahay, sa ibang lugar. Collection dahil kaya mo bumili. Ganon din yung baril. Pwede kang bumili ng baril hanggang 20 o 15 kung kaya mo. Alam niyo, yung baril napakamamahal din. Aba, milyon-milyon din po ang halaga ng baril. Pero, siyempre, ang makakabili ninyo, yung may kakayanan lang. Para din kotse, para din bahay, yung iba pang mga luxury, kung ano man. Di ba? So, ngayon, definitely, ang nakakaabil lang doon sa mga batas na mayroon ngayon ay yung may kakayanan. Yung mahirap, hindi, kasi mahal ang baril. Hindi makakabili ka ng isa, hindi ka makabili ng 2 o 3. At ngayon, siyempre, yung mga shooter o yung mga mahihilig sumali sa mga competition dito at sa abroad, kulang naman sa financial na pangailangan yan. Pero kailangan nilang mag-practice, kailangan nilang maging gamay yung mga baril kung ano mang klase yun. So, may debate tungkol doon. Pero kayo, alam ko, kayo mga sibilyan, kayo ba isang ayon na magkaroon din ng mga baril ng mga sibilyan ng marami or isa or kung ilan? Ako, pabor ako, magkaroon ng baril din ng mga sibilyan hanggat kaya nila, hanggat may disiplina sila, isa, dalawa lang. Pag nagkaroon sila ng 10, 15, 20, nakatulad ni Robin Padilla nung araw, ipinakita pa ng hahaba, ang dami, hindi naman kailangan yun. Diba? Pero yung hilig mo sa baril, parang hilig mo nga sa kotse, aba hindi naman ho yan dapat pinagbabawal. Basta naaayon sa batas at nagkakaroon ng lisensya, nagkakaroon ng PTC, nagkakaroon ng lahat ng dokumento na legal maghawak. So kayo, alam kong may kababaihan, mahilig din sa baril. Hindi lang kalalakihan. Pero sa panahon ngayon, mukhang kailangan talaga for protection sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa iyong mga property. Pero pinag-uusapan ito, ano inyong masasabi niyan? Sang-ayon ba kayo o hindi? Any comment, reaksyon, malaya po tayo. Para maiba-iba naman at mahalaga ho ito. Lalo na sa panahon ito, parang iba na talaga ang galawan. Iba na rin, sabi nga nila yung may armas ka kaysa sa wala. Pero dapat lisensyado, dapat legal. Sumunod tayo sa mga batas.